Nagkaroon kasi ako ng maraming schedule of pre-trial kasi yung una kong schedule ng pre-trial is dininay yung case namin doon sa court na yun. Hello everyone! Welcome back to my channel. Kung bago ka pa sa channel na to, this channel features different informative videos about education, about health, about parenting, about also annulment. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe na at pakihit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Sa mga nagko-comment po, nagtatanong about sa kanilang mga annulment, sorry po, pasensya na at hindi ko po kayo na iisa-isa na sagutin. Please watch all my videos at para po magkaroon kayo ng idea. So, medyo hindi po ako nakapag-upload ng latest videos lately. Pasensya na po. Medyo busy lang po talaga ang motherhood, no? This episode, sasagutin po natin yung gaano nga ba katagal ang annulment dito sa Pilipinas? Pwede bang 6 months, 1 year, or 2 years, or mahigit pa? So, please watch this video up to the end. Disclaimer po, I'm not a legal expert. I'm not an attorney by profession. I'm a teacher by profession. But this video, this vlog is based from my personal experience and research. It is much better also pa rin to seek advice from the expert. Without so much further ado, let's start. Ang unang-una po na dapat mong gawin kapag ikaw ay magbabalak na mag-file ng annulment dito sa Pilipinas 2025 po is, bago ka pa lang makakapag-file ng annulment is, you need to have a psychological evaluation or psychological report. Now, ang tagal po nito is, depende po kung mabilis po yung psychologist, yung doktor na mag-evaluate or kung nakikipag-cooperate po. So, it varies from your situation po. Meron pong 15 days to 30 days, meron ng psychological report na tapos na. Meron namang iba na it takes 2 months, 3 months, 4 months. Depende po din yun sa mga cases. Lalo na kapag minsan hindi nakikipagtulungan yung ex mo, hindi siya na-evaluate, so mas tatagal talaga. Pero depende rin po kasi sa ground yan. Pero kung ang ground mo ay psychological incapacity, talagang kailangan mo ng psychological report or test, both of you. Ikalawa is ang filing of your petition paper. So, just in case na mayroon na kayong nahanap na attorney, so magpa-file na siya ng petition for annulment dun sa family court. Now, hindi din siya makakapag-file ng petition for annulment kung wala pa po kayong psychological report kasi i-attach po yun at yung iba pang mga documents like your marriage certificate, your proof of residency, o kung may mga anak kayo, i-attach din yun, o kung meron pa kayong other supporting documents na kailangan. Kasi yun yung kailangan, bigat kasi yung petition paper na yun kasi dun kasi magbabilis kung dapat ba talaga, or reasonable ba, under ba siya sa family code na dapat mabulit o manalo yung marriage ninyo before. So, I suggest na lagi ko naman to sinasabi sa mga vlog ko before na you need to find a lawyer that is specialized in family cases kasi alam na nila yan. So once na-file na sa court yan at na-serve na rin yung copy dun sa respondent mo kasi papadalan din ng court yung respondent yung ex mo. So once na-receive niya na yan, there is a 15 days period. After 15 days, kung mag-contest ba siya or mag-a-appeal siya, mas madidelayed pa yung hearing mo. So from hiring a psychologist or getting the evaluation report, so let's say natapos ko siya ng mga 5 months kasi mahirap mag-communicate dun sa ex ko before and naghagila pa kasi ako ng mga witnesses na i-interviewin yung psychologist, so umabot din siya ng 5 months plus nung gumawa pa yung lawyer ko ng petition, hindi naman din madali. In-interview pa niya ako, kailangan pa niya ng mga detalye, tapos ng mga documents kailangan kong ipasa, so pabalik-balik din ako doon bago siya talaga nakadraft ng petition. Umabot din siya ng mga 3 months and bago kami nakapag-file. So after that, so ilang buwan na yon, 8 months na yon, nakapag-file din kami. Pangatlo is ang hearing cases na. So, kung nakapag-file na kayo, okay na din yung 15 days period. So, mag-aantay ka na lang ng schedule of your first hearing. At yung first hearing na yan, ay depende din yan sa korte. Kung yung court na, family court na sinamitan nyo ng petition for annulment is kung maraming cases na hinahandilan. So, kung wala naman masyado, so, siguro mga after filing, 2 to 3 months, meron na kayong makakapag-schedule na kayo ng hearing. Ang tawag ng unang hearing is pre-trial. Diyan titingnan yung mga documents, ipipresent yung mga documents, at pagkatapos niyan,
ng hearing na yan, there is another hearing to present ikaw at yung mga witnesses mo, o kung meron kang mga i-present na witnesses, lalo na kapag psychological incapacity, you need to present your expert as psychologist. So that's another hearing. In my case, nagkaroon kasi ako ng maraming schedule of pre-trial, kasi yung una kong schedule ng pre-trial is dininay yung case namin doon sa court ngayon. So nag-undergone pa ako ng raffling, at umabot siya ng mga another 5 months na naman. So, from filing, let's say, 1 year bago kami nakapag-file talaga. And then, umabot pa ng 5 months bago ako nabigyan ng schedule for pre-trial. Hinamit ko, naka-5 schedule hearing din kami, kasi yung una pre-trial, 2 beses ako na nagpa-pre-trial, pero hindi naman na pursue. So, yung ikatlo, doon na talaga kami nag-pre-trial. Ika-4, yung present na ako. Ika-5, present na yung witness ko, which is the expert psychologist. At 6 pala, yung ika-6, present na yung isa ko pang witness. So, I have a total of 6 schedules of a hearing. So, sa isang taon, minsan 1 beses lang or 2 beses lang ako nagkakaroon ng schedule, dahil sa sobrang dami ng mga cases dun sa court na yun. So, could you imagine kung sa isang taon, 1 or 2 beses ka lang makakaroon ng schedule. So, kaya ganun tatagal talaga yung annulment case dito sa Pilipinas. Kaya mas mabuti na before ka magpasa, before kayo mag-file ng petition, kompleto na ba yung mga papeles nyo, sakto yung court, yung family court talaga ka. Kasi natagalan lang naman talaga ako, dahil nagkaroon ng problema dun sa pinailan kong court, kasi nag-waive yung judge doon, kasi kamag-anak niya yung lawyer ko. Kaya ako naglipat-lipat ng korte. Pero I have a friend na 1 year lang yung kanya na grant na, natapos na yung yung kaso niya. Last, ang pang-4 is ang decision and appeal. Now, kung natapos na lahat ng mga hearing mo, mag-aantay ka na lang ng decision. So, after the last hearing, kung hindi busy ang judge, magkakaroon na yan. After 2 to 3 months, meron na yung decision ang korte. So, kapag may decision na, at nakapagpadala na rin ang copy doon sa respondent, sana naman siyang appeal. So, kailangan mo yung decision na yun. It will be final kung papareceive mo na yan sa Solicitors General. But you should watch my video about this, about Solicitors General, para mas mapaliwanagan kayo. I expect kapag mapapile ka ng annulment, 2 to 3, may 2 years, may 3 years, may 5 years din po. Yung iba, 5 years na po. So, bago po nag-grant yung mga annulment cases nila. Maswerte ka na lang kapag 1 year lang is natapos na yung case mo. And thanks God for that, kasi hindi masyadong busy yung court na yun. At yung judge na nag-handle niyan is hindi din maraming cases na hinahandle niya. So, kung meron po kayong mga katanungan, comments and suggestion, please comment down below. At pakishare na rin ang video na to kung nakatulong po sa inyo. See you next time. God bless everybody. Bye!